Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Sports. Sa ulo ng mga balita, tsunami warning itinaas sa ilang coastal areas ng Pilipinas. Ilang paaralan sa bansa nagkansela ng klase bunsod ng matinding init ng panahon. DA, layuning isaayos ang voucher system upang mapabilis ang benepisyo sa mga magsasaka. PCSO, nagbabala sa publiko ukol sa lumalaganap na email at text scams sa Lotto. Filipino Food Month, ipagdiriwang ngayong buwan ng Abril. Marinduque, isinailalim sa state of calamity dahil sa kaso ng rabies sa mga baka at baboy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Sports. Para sa unang balita ngayong araw, inanunsyo ng PHIVOLCS ang banta ng tsunami sa ilang coastal areas ng Pilipinas. Ito ay matapos ang paggimbal ng isang magnitude 7.5 na lindol sa Taiwan alas 7:58 ng umaga. Sa anunsyo, nakatala na alas 8 hanggang alas 10 ng umaga ang inaasahang pagdating ng tsunami waves sa mga lugar ng Batanes Group of Islands, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Pinapayuhan ng mga mamamayan na lumikas sa ligtas, mataas na lugar at lumayo muna sa dalampasigan ng mga nabanggit na lugar. Sa ibang anggulo, nakapagtala ang Pag-asa ng umabot sa 45 degrees Celsius na temperatura sa maraming lugar mula noong ika-28 ng Marso at inaasahan pang umabot ngayong araw ika-3 ng Abril. Kasunod nito ay nagbigay babala ang Department of Health o DOH ukol sa mga sakit na dala ng init na lumalaganap bunsod ng matinding temperatura. Ayon sa Pag-asa, ang temperaturang mula 33 to 41 degrees Celsius ay itinuturing bilang extreme caution, habang ang 42 to 51 degrees Celsius naman ay itinuturing na mapanganib at maaaring magdulot ng iba't ibang sakit at lalo na ang heat stroke. Pinapayuhan ng publiko na manatiling nakasubaybay sa mga ulat mula sa Pag-asa at gawin ang mga hakbang upang makaiwas sa mga sakit na ito. Balitang pangkalusugan, buhat ng paglaganap ng kaso ng pertussis o whooping cough sa ilang lugar sa bansa, naglunsad ng vaccine drive ang lungsod ng Caloocan upang mabakunahan ang mga bata, partikular na ang mga sanggol laban sa sakit na ito. Ito ay matapos makapagtala ng higit sa 10 o 12 kaso ng pertussis sa lungsod. Kaya't patuloy ang paghikayat ni Mayor Along Malapitan sa mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak upang magkaroon ng proteksyon laban sa mga sakit na nakakamatay o maaaring magdulot ng iba pang komplikasyon. Kasabay nito ay namahagi rin ang pamahalaang lungsod ng bitamina at mga gamot laban sa iba't ibang sakit na karaniwan sa mga bata. Bumalik na muli sa blended learning. Ito ang mungkahi ni Senator Win Gatchalian, bunsod umano ng paglaganap ng kaso ng pertussis at sa matinding init ng panahon. Paggigiit niya, maipagpapatuloy pa rin ang edukasyon ng mga estudyante at mabibigyan din ng prioridad ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Matatandaang nagpaalala rin ng Department of Education sa kapangyarihan ng mga school official sa pagkakansela ng klase o paglipat sa modular learning modality dulot ng matinding init ng panahon. Alinsunod sa tumitinding init ng panahon, nagdeklara ng suspensyon ng face-to-face classes ang ilang pribado at pampublikong paaralan sa bansa. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Education, humalo na sa 19 na lokal na pamahalaan ang nag-anunsyo ng paglilipat sa alternative delivery modules. Nakatala sa inyong screen ang listahan ng mga lungsod at lugar na kabilang dito.
Batay sa heat index forecast ng Pag-asa, kung sakaling pumalo ng hanggang sa 44 degrees Celsius ang heat index sa naturang lugar, ay pasok ito sa danger category kung saan maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Samantala, aasahan din ang pagkalagay sa danger level heat index ng Pasay, Metro Manila, Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan, Palawan, Pili, Camarines Sur, Iloilo, Catarman, Northern Samar at Cotabato City. Sa patuloy na panghuhuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT sa mga ambulansyang walang dalang pasyente na dumadaan sa EDSA busway ay hindi ito sinang-ayunan ng ilang netizens. Ang balitang yan ay ating tunghayan kay Daniza Lopez. Sa aktibong operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT ay hinuli nito ang hindi otorisadong ambulansya na dumaan sa EDSA busway kahapon ika-2 ng Abril. Ang ambulansya na ito ay dumaan umano para lamang makaiwas sa malalang trapiko sa EDSA. Pagpapaliwanag ng SAICT, tanging mga ambulansya na may dalang pasyente lamang ang maaring dumaan dito. Pagbabahagi naman ng ilang netizens, dapat paintulutan ang mga ambulansya na dumaan sa bus lane dahil kinakailangan nitong makabalik sa ospital, may dalamang pasyente o wala. Base sa SAICT, ang nahuli na ambulansya ay lumabag sa batas trapiko na broken light, unauthorized use of busway at improper plate. Matatandaan na tanging mga ambulansya na may sakay na pasyente lamang ang otorisadong dumaan dito, kabilang na ang mga pangyayari kung saan nasa life and death situation at emergency purposes. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, umabot na sa silangang bahagi ng Luzon ang naitalang ridge of high pressure area sa bansa. Bagamat mainit, magdadala ito ng bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. DILG Secretary Benhur Abalos hangarin ang karagdagang kapulisan sa mga lugar na apektado ng ilegal na droga. MMDA nagsagawa ng 3-minute chair exercise sa kanilang mga empleyado. DA layuning isaayos ang voucher system upang mapabilis ang benepisyo sa mga magsasaka. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Para mas mapabilis ang benepisyo para sa mga magsasaka, nais ng Department of Agriculture na isaayos ang mga isyung kinakaharap sa voucher system. Ang buong impormasyon mula kay Jade Buhoy. Sa ilalim ng National Rice Program, ang voucher system ay kasalukuyang iniinspeksyon at planong iproseso sa mga ilang modifikasyon sa mga susunod na buwan. Ito ay ayon sa pahayag ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kung saan kinakailangang ayusin ang voucher system na inilunsad ng National Rice Program upang masigurado na ang pondo ng pamahalaan ay umaabot sa mga benepisyo ng magsasaka at ang produksyon ng bigas ay napaparami nito. Sa ilalim ng programa, nagpaabot ng voucher ang ahensya sa mga magsasaka kung saan pwede ito magamit bilang kapalit ng pataba, binhi ng palay, pati na rin sa mga DA-accredited merchants.
Nakipag-ugnayan din ang ahensya sa Development Bank of the Philippines upang maisulong ang mga bagong proseso sa pagsasaayos ng mga benepisyo ng magsasaka gaya ng rice seeds, pati na rin ang rami ng pataba, irigasyon at mga paraan sa mga pagpapataas ng produksyon sa ani ng bigas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa mga lugar na apektado ng ilegal na droga, ninanais ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary ng karagdagang kapulisan rito upang mas mapaigting ang proteksyon at kaligtasan ng mga naninirahan dito. Para sa balita, tunghayan muli si Jade Buhoy. Matapos ang pagdaragdag ng mga kapulisan sa lungsod ng Muntinlupa, ninanais ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ang pagsasagawa nito sa iba pang mga lugar na apektado ng iligal na droga. Ang pagsasagawang ito ay sa ilalim ng BIDA program kung saan ang mga pulis ay tutulong na bawasan ang isyu sa iligal na droga sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kaligtasan at panghihikayat na iwasan ito. Binigyan din dito ni Abalos ang Revitalize Police sa barangay program ng Philippine National Police bilang epektibong paraan upang mapuksa ang paglaganap ng droga sa bansa. Ayon sa kalihim, bilang isa itong aksyon ng buong pamahalaan, kanilang hangarin na putulin ang ugat ng problema ukol sa iligal na droga. Dagdag pa niya, maaari ring matugunan ang iba pang issue gaya ng kawalang trabaho, edukasyon, krimen, pati na rin ang mga problemang kinakaharap ng mga pamilya sa lipunan. Nanawagan rin siya sa mga kapulisan at mga mamamayan na magtulungan upang mapagpatuloy ang hangaring ito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Magiging strikto na ang Philippine National Police kaugnay ng paggamit ng cellphone habang nasa duty. Hindi rin umano kinakailangan pang magdeklara ng war on drugs. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Francis Riodique. Papayagan na lamang gumamit ng cellphone ang mga pulis habang naka-duty kapag may kinalaman ito sa kanilang tungkulin. Ito ang isa sa mga unang direktiba ng bagong hepe ng Philippine National Police na si Police General Romel Francisco Marbil. Kanya itong inanunsyo sa kanyang kauna-unahang command conference kahapon. Dahil rito mahigpit nang ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone ng mga pulis lalo na habang nasa duty. Paliwanag ni General Marbil, ito umano ay upang maituon ang buong atensyon sa pagtitiyak ng seguridad ng taong bayan. Aniya, ito ay upang mas maramdaman ng publiko ang presensya ng mga kapulisan. Paggigit pa niya na ipatupad na niya umano ito noong naging regional director siya ng Eastern Visayas. Samantala, ayon kay General Marbil, hindi na umano kailangang magdeklara ng panibagong kampanya laban sa droga. Aniya, ito ay dahil bahagi na talaga ng trabaho ng mga pulis ang sugpuin ang iligal na droga. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa ang groundbreaking ceremony ng unang bagong Urgent Care and Ambulatory Service o Bukas Center sa Tubao, La Union. Alinsunod sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagpapatayo ng 28 bukas centers sa bansa ay inisyatiba ng DOH upang makapagbigay ng bukas at dekalidad na serbisyong pangangalagang pangkalusugan para sa 28 milyong pinakamahihirap na Pilipino. Sa naganap na Semana Santa 2024 kamakailan ay nakapagtala ang Coast Guard District Northern Mindanao o CGDNM ng mahigit 100,000 pasahero sa lahat ng daungan at daluyan ng tubig sa loob ng area of responsibility nito. Ininspeksyon at tiniyak din ng nasabing PCG District ang ligtas na paglalakbay ng humigit kumulang 800 motorbangka at sasakyang pandagat. Nagsagawa rin ng kanilang quick response team ng Baywatch at Seabourn Patrol sa iba't ibang beach resort at coastal areas para sa kaligtasan at seguridad ng mga lokal at dayuhang turista.
Samantala ay pinuri naman ni PCG Commandant Coast Guard Admiral Ronnie Hilgavan ang lahat ng Coast Guardians para sa pagkamit ng ligtas at mapayapang paglalakbay sa dagat sa panahon ng pagdiriwang ng Semana Santa 2024 sa buong bansa. Inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang 3-minute chair exercise o galaw-galaw empleyado kahapon 2 ng Abril para sa maayos na serbisyo ng mga empleyado. Sa pangunguna ng Health Sanitation Services Coordination and Assistance Division, Health Public Safety and Environmental Protection Office ng ahensya, layunin sa isinagawang aktibidad na ito na maipromote ang active lifestyle at positibong work environment. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Don Artes, kapaki-pakinabang anya ito sa pisikal at mental health ng mga kawani ng ahensya. Nagbabala ang PCSO sa publiko ukol sa mga kumakalat na text at email na nagpapanggap na empleyado ng ahensya na maaari umanong magpataya sa kanila sa loto. Narito ang buong ulat. Nilino ng Philippine Charity and Sweepstakes Office o PCSO na hindi otorisado ang mga empleyado nito na tumanggap ng taya mula sa mga betor ng loto. Ito ay bunsod ng kumakalat na text at email na nagpapanggap umano na empleyado ng PCSO na siyang tutulong sa betor na tumaya sa loto. Ayon sa PCSO, huwag itong paniwalaan dahil ito ay isang scam. Aniya mangyaring tumaya na lamang sa mga otorisadong PCSO Lotto outlet. Pwede rin umano tumaya gamit ang kanilang PCSO e-Lotto web application. Ito umano ay upang makaiwas na maloko at ma-scam. Paalala pa sa publiko, maging mapanuri at huwag agad maniniwala sa mga malisyosong text messages at email. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. PPA nagbabala sa publiko ukol sa bagong scam na ginagamit ang pangalan ng ahensya. Filipino Food Month ipagdiriwang ngayong buwan ng Abril. Lungsod ng Pasay nag-abiso sa publiko ukol sa kumakalat na hindi lehitimong transaksyon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Dahil ang Abril ay tinaguriang Filipino Food Month ng Department of Agriculture o DA, isinulong ng ahensya ang pagbibigay karangalan sa mga tradisyonal na pagkaing Pinoy. Ang mga pagkaing Pinoy ay nagpapakita ng mayamang kultura ng bansa kung saan binibigyang halaga nito ang pagkakaiba-iba at pagiging espesyal ng bawat putahe. Bahagi din ng pagdiriwang ang pagpapalawig ng suporta sa mga iba't ibang industriya ng pagkain, magsasaka at mga agri-communities sa bansa. Nagbigay paalala ang Philippine Ports Authority o PPA sa publiko na huwag agad maniwala sa mga posts kung saan ginagamit ang pangalan ng ahensya sa maling impormasyon. Pahayag ng PPA, wala umanong transaksyon nito na ginagawa ukol sa package delivery online. Kaya't inabisuhan nito ang publiko na suriing mabuti ang mga nababasa kung lehitimo ba ito at opisyal na account ng ahensya. Talamak na naman ngayon ang scams kaya't nag-abiso ang lungsod ng Pasay sa mga residente nito na maging mapanuri dahil ginagamit umano ng mga scammers ang pangalan ng mayor nito. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa pagdami ng mga scammers ngayong panahon ay mayroong kumakalat na ilang mga posts ukol sa hindi lehitimong transaksyon na ginagamit umano ang pangalan ng mayor ng Pasay na si Emmy Calixto Rubiano.
Kaya't naglabas ng public advisory ang pamahalaang lungsod ng Pasay ukol dito dahil inaalok ng mga scammers ang hindi lehitimong kontrata, negosyo, trabaho, transaksyon at iba pa sa ilalim ng pangalan ng mayor. Paglilinaw ng Pasay, ang mga lehitimong transaksyon ay isinasagawa lamang sa loob ng City Hall ito at tanggapan ng pamahalaan, kaya't ang mga transaksyon na nangyayari sa labas ay maituturing hindi otorisado. Hinikayat naman ng lokal na pamahalaan ng Pasay ang publiko na ipagbigay alam sa mga otoridad ang ganitong mga insidente upang maaksyonan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, isinailalim sa state of calamity ang Buwak at Buena Vista sa Marinduque dahil sa tumitinding kaso ng rabies na hindi lang limitado sa aso kundi damay rin pati mga baboy at baka. Sa ulat ni Provincial Veterinarian Josue Victoria, nasa 42 na mga aso ang nagpositibo sa laboratory testing. Samantala, hindi naman bababa sa 6 na baboy, 2 baka at 1 Philippine deer ang naiulat na tinamaan ng rabies, ayon sa Department of Agriculture. Pinapayuhan naman ng Department of Health na ang sinumang makakakain ng karne ng baboy o bakang mapatutunayang tinamaan ng rabies virus ay magpakonsulta sa doktor. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, tsunami warning itinaas sa ilang coastal areas ng Pilipinas. Ilang paaralan sa bansa nagkansela ng klase bunsod na matinding init ng panahon. DA layuning isaayos ang voucher system upang mapabilis ang benepisyo sa mga magsasaka. PCSO nagbabala sa publiko ukol sa lumalaganap na email at text scams sa Lotto. Filipino Food Month ipagdiriwang ngayong buwan ng Abril. Marinduque isinailalim sa state of calamity dahil sa kaso ng rabies sa mga baka at baboy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.